Purihin, purihin, purihin po natin ang Diyos na buhay. Purihin po natin si Yahweh El Shaddai. Palakpakan po natin ang Diyos. Hello mga kapatid, magandang umaga po sa ating lahat. Hello po sa lahat ng mga nanonood. Hello. YouTube, Facebook, hello po. Diyan lamang po kayo, makinig po tayo ng mga salita ng Diyos. At ngayon po, bago po tayo mag-umpisa, ay atin po munang tatawagin ang atin pong baguhan. Sister, hali po, para po kayo ay aming maawitan at amin po kayong ma-welcome. Sige na po, tayo na po tayong lahat at i-welcome po natin si Sister. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Tayong mga anak na Diyos, tayo'y magmahalan sa bawat sasabihin ng pag-ibig siyang laman. Sa puso ng bawat isa, siya ang manahan. Bawat pamilya, maging tahanan niya. Halina sa pamilya, kami nagagalak na makasama ka sa pananalig, pag-ibig at pagkakaisa ng isang matatag na pamilya. Ang pamilya ni El Shaddai. Amen. Praise the Lord. Kapatid, halo po sa iyo. Akin po munang ipapaliwanag sa iyo kung ano po ang iyong nasumpungan sa araw na ito. Ang El Shaddai, DWXI Prayer Partners Fellowship International ay isang Catholic Charismatic Renewal Movement. Sa wikang Hebreo, ang El Shaddai ay isa sa mga ipinakilalang pangalan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Siya ang lumikha ng langit at lupa. Siya ang Diyos ng bansang Israel, ang Diyos na Abraham, Isaac at Jacob. Siya ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Siya ang pinagbuhatan ng buhay at ikinabubuhay ng sangkatauhan at magagawa niya ang lahat ng bagay. Layunin po ng El Shaddai, DWXI Prayer Partners International, na ihayag sa lahat ang salita ng Diyos, ang kanyang kadakilaan, katapatan, kabutihan at pag-ibig. Nang sa gayon, mabigyan ng kapayapaan sa isip, puso at kalooban ang mga taong batbat ng suliranin at kaguluhan, mabigyan ng kagalingan ang lahat ng uri ng karamdaman, pisikal, espiritual, at higit sa lahat, tumanggap ng kaligtasang alok ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo. Narito ang aming munting handog sa iyo. Diyan po bookmarks po yan, sister. Nakasulat dito ang schedule ng araw-araw na gawain ng El Shaddai. At ito po naman ang panyo, nakasulat po dyan ang Psalm 91 at idinarasal po yan tuwing 6 a.m., 12 noon at 6 p.m. Maaari po ba naming malaman kung ano po ang iyong pangalan at saan ka po sa Pilipinas at dito sa Hong Kong? Ako po si Maria. Just call me Maria for short. And then, taga Lubok, Bohol po ako. And then, nasa Taipo po ako nakatira. Thank you. Wow, kapitbahay tayo, sister. Siyatin naman ako. Ayan. Sis, maligaya po ang aming puso na kami po nakasama ka po namin sa araw na ito. Nawa ito, hindi ito ang una at huli mong pagdalo sa gawain. For the meantime, maupo ka na po muna. Okay po. Ayan, tuloy-tuloy po tayo mga kapatid. Palakpakan po natin si sister. Thank you, Lord. Ayan, dahil pinagpala po tayong lahat. Pinagpala po ba tayong lahat? Amen! Wow, ang lakas ng amen. At dahil malakas ang amen, marami tayong mga mag-share ngayon. Unang-una po mag-share natin, Sister Marlene Pabutoy. Palakpakan po natin ng Diyos.
Papuri sa Diyos at ako ay nakita niyo po ulit ngayon. Hindi ko alam saan ako magsimula. Lord, thank you so much. Ako po ay nag-vacation sa Pilipinas noong July 3 hanggang 17. At sobrang thank you ko po na I am grateful and thankful. Even so hard, pero kailangan ko siyang tanggapin. Lord, maraming salamat sa pagsubok na ito na ako ay iniligtas mo at hindi po ako napapahamak. Kasi pagdating ko pa lang sa Pilipinas, grabe, nadisgrasya po ako, akala ko bali po yung tuhod ko. Kaya, sabi ko, Lord, siguro nga, marami po akong pagkukulang. At maraming salamat, kahit ganun pa man na kami ay binangga, akala ko talaga bali yung tuhod ko. At sabi ko sa driver na nakabangga sa akin, Tay, ipagdasal mo po ako na hindi po mabali yung tuhod ko kasi ako ay OFW. Emergency guhom lang po ako, kailangan ko lang po umuwi sa amin kasi nag-request po yung magulang ko talaga na sana makauwi ako sa taon na ito. Kaya hindi ko po lubos alam na lahat, hindi ko po alam na magagawa ko ang lahat. Dahil sa July 6 pa lang yon, July 3 po ako dumating sa Pilipinas, pero July 6, nadisgrasya na po ako. And then, sabi ko, ayoko nang tumuloy kasi hindi ako makalakad. For the first time, nag-eroplano ako pa Cebu, papuntang Simala, naka-wheelchair po ako. Kaya sabi ko, Lord, bahala na, ikaw na po ang magdala sa akin. Kasi nakapromise na po ako na magpunta po ako ng Simala bago po ako uuwi ng Mindanao. At ganun pa man, umuwi din po ako ng Mindanao kasi nakasama ko po talaga ang papa ko. Sobrang saya ng papa ko at mama ko. Nabigyan ko po ng time, nakasama ko pa po ng 5 araw. Pero sa pagbalik ko mismo sa Hong Kong ng July 17, akala ko po hindi po ako makakasaka dito sa immigration pa lang. Kasi ako'y muntik na maiwanan sa eroplano. Dahil yun nga po, namatay ang papa ko sa araw ng pagbalik ko dito. Kaya hindi ko po alam anong gagawin ko, babalik ba ako o hindi. Kaya tanging hiniling ko, Lord, tulungan mo ako kung ako ay pauwiin mo balik sa Mindanao or pabalikin mo ako sa Hong Kong. Kung hindi ako makabalik sa Hong Kong, lahat po ay mawawala. Paano ko po magampanan ang financial ng father ko na ako lang po ang inaasahan sa buong pamilya namin? Kaya mayroon pong lalaking lumapit sa akin na sabi na ano ka ma'am, wala na akong nagawa sa immigration kundi iyak na lang ako ng iyak. Wala akong alam na gawin. Kaya yung lalaking tumulong sa akin, siya po ang nagdala sa akin sa staff sa immigration kasi hindi ko mahanap kung ano yung hinahanap ko. So, thank you Lord. Papuri sa Diyos at ako ay andito ngayon nakabalik at ligtas at napalibing ko po ng maayos ang papa ko kahit ganun pa man na hindi kami nagkakaintindihan at nagkakaunawaan sa mga kapatid ko. Papuri sa Diyos at maraming salamat. Condolence, sister. Ayan. Sis mo, nawalan ka man ng mahal sa buhay, pero sana tandaan mo lagi, baunin mo sa iyong puso lagi ang salita ng Diyos para gumagaan yung iyong pakiramdam at hindi ka nag-iisa. Amen? Amen. Susunod na magpapatotoo, Sister She Rivas. Amen. Praise God. Isa mo lang pong malakas na palakpak para kay Yahweh Shaddai. Amen. Isang pinagpalang araw po mga kapatid, nais ko lang po magpasalamat po kay Yahweh Shaddai dahil po last Friday po nagpa-laboratory po ako dyan po sa may Causeway Bay po. Kasi po lagi pong sumasakit nung kanang tagiliran ko po. Nung amo ko po nababalisa po, baka daw po may gallstone daw po ako. Kasi po ang findings po nakaraan sa akin ng doktor, ano daw po, may fatty liver daw po ako. Kaya po, sabi po sa akin ng doktor, magbawas daw po ko ng 20 pounds. Ang hirap po. Kasi po, si amo po kasi, nung amo po namin kasi sobra pong galante sa pagkain. Ando na po lahat, cake, ice cream, lahat po, whatever po, pwede mo pong buksan ng rep anytime po. Lagi pong 24 hours pong bukas po ang kusina. Tapos po, nagpa-ultrasound po ako sa Causeway Bay po nung last Friday po. Tapos nung ngayong Friday po,
Na-late po ako sa practice namin dahil inuna ko po yung pagbasa po ng doktor sa resulta po ng ultrasound po namin. To God be the glory po kasi po, yung hintala po ng amo ko na baka daw po may kidney stone ako, wala po. Salamat po sa Diyos dahil nung hinala po ng amo ko na may gallstone po ako, negative po lahat po ng result po ng ultrasound ko. Kaya to God be the highest glory po. Amen. Amen, amen. Ayon nga po sa Philippians 4:6, do not worry about anything, instead pray about everything. Amen, amen. At dahil po wala na po tayo sa oras, tayo po ay tumayo na. Tumayo na po tayong lahat mga kapatid. Ihanda na po natin ang ating mga sarili sa pakikinig po ng mabuting balita na ihahatid po ng ating kapatid, Brother Rod Banyares. At sa pagpupuri naman po at pagsamba, tayo naman po isasamahan ng El Shaddai Gospel Music Ministry, Hong Kong. At sa ating pong pambungad na panalangin, tayo naman po ay pangungunahan ni Sister Priscilla Rigor. Apa. Ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Aming Ama na nasa langit, maraming salamat sa araw na ito na muli mo naman ipinagkaloob sa amin. Naririto na naman kaming lahat upang magpuri, sumayaw, at manalangin na sabay-sabay sa iyong dakilang pangalan. Maraming salamat, Lord. Natapos ang aming banal na misa na walang sagabal. Inaangkin namin, Lord, na gabayan mo naman kami ngayong maghapon upang matapos ang iyong gawain sa hapong ito na walang sagabal. Basbasan mo lahat ang iyong gagamitin. Lord, patawad po sa lahat na nagawa naming kasalanan, mula ulo hanggang sa aming talampakan. Linisin mo po kami sa iyong banal na dugo upang karapat-dapat kaming tumanggap ng mga pagpapala na ipagkaloob mo sa amin. Lord, inaangkin namin na basbasan mo ang lahat ng iyong gagamitin ngayong hapon mula sa music ministry, sa choir group, ang mga gandang awit na inihanda nila para lalong nainggan yung makinig ang iyong mga attenders na attend sa iyong gawain. Basbasan niyo mo rin ang lahat ng mga volunteer workers, ang mga core group at ang iyong mga attenders na laging umaattend, na nakikinig at nakikibahagi sa mga magagandang balita na ipaparating mo sa amin. Lord, inaangkin namin na ang iyong anak na tagahatid ng magandang balita sa amin ay tayo sa aming harapan ng matuwid at lahat ng kanyang ipaparating sa amin na ibahagi sa amin ay pawang katotohanan lamang at nagbibigay inspirasyon sa aming araw-araw na pamumuhay. Inaangkin namin na lahat ng aming kahilingan, ang aming problema ay iyong lutasin, lalo na sa aming mga amo na pinaglilingkuran ng mahabang panahon na. Lord, thank you Lord sa lahat ng mga biyaya na pinagkaloob namin, lalo na sa mga pagsubok na aming nadaanan, na aming nalampasan. Kung wala ka sa aming buhay, ay lalo kaming nawawalan ng pag-asa at hindi kami makadaan sa madilim na lugar upang makarating sa liwanag na aming hinahanap sa aming buhay. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. Kayo na po ang bahala sa mga susunod na sandali. In Jesus' name, amen and amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Praise the Lord. Palakpakan natin ang atin ang Diyos na buhay. Amen. And God is good. All the time. And all the time. God is good. Amen. Mga kapatid, itaas po natin ang ating mga kamay. I-surrender yan natin sa ating Diyos na buhay. Hallelujah, Lord Jesus. Kami katagpuin mo, O Lord Jesus. Tunay na, O Diyos, na wala kaming magagawa, Panginoon, kung kami hiwalay sa iyo. Hallelujah. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin
sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa isang Diyos. Hinahanap namin kaigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hangin aming dalangin, kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay bumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Kumusta na kayo? Thanks God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Masaya ba kayo? Amen. Praise the Lord. Lahat tayo'y magsasaya sa tahanan ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen. Glory to Amen. God. Amen. Tayo umawit, sumamba at magpuri sa ating nag-iisang Yahweh El Shaddai. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey! Dakilang biyaya, kami pinala
magpuri sa ating Diyos. Amen? Amen. Wala ba bang yung problema? Amen. Amen. Praise the Lord. Si Lord lang ating pag-asa. Amen? Amen. Glory to God. Hallelujah. Magpatuloy tayo sa ating pananambahan sa ating Diyos na buhay. Ayon sa Aklat ng Panaghoy, chapter 3, verse 22 to 23. Ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ni Yahweh at ang kanyang walang kupas na kahabagan, hindi nagbabago tulad ng bukang liwayway. Dakila ang kanyang katapatan. Amen? Hallelujah, Lord Jesus. Patuloy ka namin pupurihin, O Lord Jesus. Patuloy ka namin sasambahin. Napakadakila mo, O Lord God. Hindi ka nagkulang sa amin, O Lord. Sambahin ka namin. Hallelujah, hallelujah. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na lang. Katulad ng pagsikat ng bugtong araw, patuloy siya
Banal naming Diyos na nasa langit, sinasamba ka namin, pinararangalan at pinasasalamatan. Dinadakila namin, Ama, ang iyong pangalan sa araw na ito. Yahweh, muli kaming naririto upang patuloy naming ialay sa iyo ang lahat ng mayroong kami. Ama, pagpalain mo lagi ang gawain na ito. Lagi mo itong samahan ng himala upang ang lahat ng pumaparito ay makaranas lagi ng iyong kadakilaan. Dalangin ko, Ama, na silang mga naririto ngayon ay daluyan muli ng iyong kapangyarihan. At pagpalain mo ang aking mga kapatid na naririto ngayon, bigyan mo silang kalakasan at katatagan. At ang bawat problema na kanilang nararanasan, tulungan mo sila, Panginoon, na makalaya. At hayaan mo, Ama, sa araw na ito ay matanggap nila ang tugon sa kanilang mga panalangin. At inaangkin namin, O Diyos, na silang lahat ay iyo pong pagpapalain. Ama, pagpalain mo rin po ang iyong mga salita, ang iyong mabuting balita. Sundan ito ng himala upang ito'y magbigay sa amin ng kalakasan at katatagan. At naniniwala kami, Ama, ng gawain na ito, kanina pa ay pinagpala mo na. Salamat at sa iyo ang papuri, parangal at pagluwalhati sa pangalan ni Kristo Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen and Amen. Purihin ang Panginoon.
Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, yung malakas na palakpak, bigyan natin kay Lord. Glory to God. At basahin ulit natin sa araw na ito ang ating gospel sa Matthew chapter 13, verse 54 hanggang sa mga sumusunod na talata. Umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang mga sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba siya ang anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina? Sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? Saan kaya niya natutunan o natutuhan ang lahat ng iyan? At siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay ginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sa sariling sambahayan. At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Pagpalain po ng ating Diyos ang pagkakabasa sa kanyang mabuting balita. Mga kapatid, ating purihin at palakpakan ang ating Yahweh El Shaddai. Puri ka namin, Panginoon Yesu Kristo. At ang patuloy kong dalangin sa inyo ay patuloy kayong pagpalain ni Lord. Amen. Makakapo tayo at tayo ay makinig ng mabuti sa kanyang mensahe. So ang aking ibabahagi sa inyo sa araw na ito is about miracles only happen to people who have faith. So, ang himala ay nangyayari lamang sa taong may pananalig. Amen. Amen ba? Kaya, ang isang taong may pananampalataya, hindi pwedeng hindi paghimalaan ng Diyos. Kaya dito sa ating pag-aaralan, ay ipakikita po ng Bible, kasi ang gospel natin ngayon ay tungkol sa hindi paniniwala sa Kanya ng kanyang mga kababayan at sa sariling sambahayan. Itong gospel po natin ay narinig po natin kanina na sabi ng Bible, umuwi siya sa kanyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kanya, kaya't kanilang itinanong, saan kumuha ng ganyang karunungan ang taong iyan? Paano siya nakagagawa ng mga himala? Hindi ba siya ang anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at si Santiago, Jose, Simon at Judas ang kanyang mga kapatid? At naparito rin ang kanyang mga kapatid o taga rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Di ba? Saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? Siya'y hindi nila pinaniwalaan. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang isang propeta ay iginagalang kahit saan, maliban sa kanyang sariling bayan at sariling sambahayan. So dito po ay pinapakita ng gospel yung rejection ng mga kababayan ni Jesus sa kanya at mismo yung kanyang sambahayan. Hindi po siya pinaniwalaan. Kaya alam niyo po, isa po sa pinakamasakit na kalagayan ng isang misyonaryo, katulad kay Jesus, kay Prophet Jeremias, yung hindi ka paniwalaan. Katulad kay Jeremias, sabi kanina ni Father, siya isinugo ng Diyos sa Juda. Pero hindi siya pinaniwalaan. Alam niyo po, ito yung struggle ng mga missionary, yung mga sinusugo ng Panginoon kapag mayroong rejection, kapag hindi ka tanggap at hindi ka pinaniniwalaan. Pero normal po yan kasi kahit ang mga propeta ay naranasan po nila ang rejection. Si Jesus mismo, naranasan niya ang rejection. Kaya hindi po kaila sa atin at hindi po iba sa atin ngayon kung may mga pagkakataon na nangyayari din ang rejection mismo sa mga tao na talagang binibigyan ng Diyos ng authority to preach the gospel. Amen po ba? Kasi sabi nga, ang tunay na propeta ay hindi po man-pleaser. The true prophet is not a man-pleaser. Ang tunay na propeta ay God-pleaser. Amen ba? Kapag God-pleaser ka, siyempre,
ang tao, naghahanap yan ng mapiplease mo yung tao, pero pag kayo ng habol ng isang sinisend ng God na i-please ang tao, siyempre, mabibreak natin minsan yung gusto ng Diyos para sa atin. Kasi si Jesus mismo, hindi niya hinangad na ma-please niya ang kanyang mga kababayan, yung mga tao na ito na naghahanap ng para sa kanila. Kasi si Jesus Christ ay katotohanan. Na ibig sabihin, ang katotohanan masakit pakinggan. Kapag katotohanan, ito ay mahirap tanggapin ng isang tao kasi katotohanan eh. Kasi nga ang tao madalas ay nagtatago sa likod ng katotohanan. Katotohanan, kunwari sa katotohanan, pero sa likod noon ay kasinungalingan. Kaya si Jesus ay hindi siya matanggap-tanggap kasi nga nasa katotohanan siya. Parang ano yan, parang yung gospel na naparito ako hindi para magdala ng kapayapaan kundi tabak. Kasi si Jesus Christ ay katotohanan, kaya kapag ang katotohanan ay dumating sa isang tao at ang isang tao ay hindi tumanggap ng katotohanan, hindi kayo magkakasundo talagang dalawa. So magkakaroon ng hindi magandang relationship kasi nga kapag nasa katotohanan yung isa ay wala sa katotohanan, hindi kayo magkakaroon ng kapayapaan. So ganun po ang gustong ipakita ng mga gospel na si Jesus, kaya hindi siya matanggap ng kanyang mga kababayan kasi nasa kanya ang katotohanan. Pero dito po sa ating pag-aaralan, sabi nga dito, lack of believing to Jesus is the hinder of God's miracle or blessing. Naniniwala kayo doon? Ang kulang ang kawalan ng paniniwala kay Jesus, ang hadlang sa himala o pagpapala ng Diyos. Kaya kapag ang isang tao ay kulang sa paniniwala, ay hadlang yan sa biyaya ng Diyos. Hadlang yan sa pagpapala ng Panginoon. Kasi, sabi nga ng aklat ng Hebreo, chapter 11, verse 6, hindi nalulugod o hindi po natutuwa ang Diyos sa taong walang pananampalataya. Hindi natin mapiplease ang God kapag tayo ay hindi nananalig sa Kanya. Mapiplease lang po natin ang Diyos kapag ang tao ay nagtitiwala o nananalig sa Kanya. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Kaya sabi dito, lack of believing to Jesus is the hinder of God's miracles. Kaya ang tanong ko po sa inyo, gusto nyo bang paghimalaan ng Panginoon? Sinong gustong paghimalaan ng Diyos? Ang sabi ng Bible kanina na binasa natin, at dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Dahil ayaw maniwala ng mga taong ito, yung kanyang mga kababayan, yung kanyang sambahayan, ayaw maniwala kay Jesus, kaya hindi siya gumawa roon ng maraming himala. Bakit? Kasi ang himala ay nasa pananampalataya, nasa pananalig. Sabi nga, kapag nanalig ka sa Diyos, sabi ng aklat ng Roma, chapter 10, verse 11, sapagkat sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Sige po, palakpakan natin si Lord. Yun ang sabi ng Bible, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa Kanya. Kaya po, kapag ang isang tao ay nanalig sa Panginoon, patutunayan ng Diyos sa iyo na yung iyong sinasampalatayanan ay mangyayari sa iyo. Anong ibig sabihin na sinasampalatayanan? Halimbawa, naniniwala ka na ikaw ay gagaling, hindi naman pwedeng hindi ka gumaling kasi naniniwala kang gagaling eh. Amen ba? Kung ano ang iyong pinaniniwalaan, gagawin ito ng Diyos sa iyo. Bakit? Katotohanan ng Diyos, hindi sa sinungaling. Yun ang sinasabi natin kanina na siya ay katotohanan na kapag mayroon kang pinaniwalaan, hindi pwedeng hindi gawin ito ng Diyos kasi sabi ng Bible, sapagkat sinasabi ng kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang mananalig sa Kanya. Amen ba? Amen. Kaya alam niyo po, naalala ko, kasi si sister kanina nag-share dito, naalaala ko na yung
dinaanan niya bago siya makabalik dito, marami siyang dinaanan na hindi maganda, di ba? Pero kung wala siyang pinaniniwalaan, hindi siya makakabalik dito. Pero dahil mayroon siyang pinaniniwalaan, yung pinaniniwalaan niya, ginawa ng Diyos para sa kanya. Amin ba? Katulad halimbawa, ito, ibabalik ko ulit ang sharing ko, na ako'y pumunta ng Dubai, ako'y na-offload. 2 times na-offload ako. Pero pangalawa, naniwala ako na kahit ako'y na-offload, naniniwala ako makakalis ako sa araw na iyon. Kaya kung iisipin mo, paano ka makakalis? Naiwan ka nga ng eroplano. Bit-bit ko yung aking malita, nandun ako sa kantin. Nakaupo ako, di ako makakain kasi pag meron kang ganong situation, di ka makakakain. So, habang ako'y nakaupo, nakatingin lang ako, pero alam niyo po, ang nasa isip ko, nasa puso ko, naniniwala ako makakalis ako sa araw na ito. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Pagkatapos, baka nakaupo doon, mamaya-maya, tayo ako, bit-bit ko naman yung malita ko, hila-hila ko naman doon sa loob ng airport. Para ako. Sabang ako ay naglalakad, alam niyo po, doon ko nasambit yung 1 + 1 = 3. Lord, help me. Tapos sabay, power. Tapos, mamaya-maya, sabi ko, Lord, turuan mo naman ako, ano pong gagawin ko? Kasi naniniwala ako, aalis ako sa araw na yun eh. Pero kung iisipin mo, imposible eh. Kasi offload ka nga eh. Pero ang aking paniniwala, ako'y aalis sa araw na iyon. Alam niyo po, nung ako'y mag-pray kay God, sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako. Maya-maya, parang may nangusap sa akin, lapitan mo yung immigration officer. Niwala nga sa isip ko yun, pero biglang may dumating na parang ibinulong sa'yo, lapitan mo yung immigration officer. Ang daming immigration officer doon, hindi ko alam kung sino doon. Ako naman, ipagtingin ko, nakita ko yung isang babae na nakatayo na immigration officer, yun ang nilapitan ko, kinausap ko. Alam niyo po, nung kausapin ko yun, nung kunin niya ang papel ko, umalis siya, pumunta ng admin, pagbalik, sabi sa akin, pwede na po kayong umalis. Yun ang mga bagay na sinasabi natin na kung anong pinaniniwalaan mo, hindi pwedeng hindi ibigay ng Diyos sa iyo. Kaya napakahalaga ng paniniwala kasi sabi natin dito, lack of believing is the hinder of God's miracles. Ang kulang sa paniniwala, ito yung hadlang eh. Kaya minsan hindi tayo nagtatagumpay kasi andun yung kakulangan sa paniniwala. Alam niyo po, kahit napaka-imposible para sa atin, maniwala ka na ang Diyos mo buhay. Ang Diyos mo ay totoo. Ang Diyos mo ay hindi sinungaling. Ang Diyos mo ay katotohanan na kapag sinabi niya, gagawin niya. Amen ba? Kaya sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang mawawala ng paniniwala sa Diyos. Ngayon, ang tanong, bakit minsan ay nawawala ang tiwala ng tao sa Diyos? Bakit nangyayari ang mga bagay na yon? Bakit minsan ay ang tao, sa halip na sa Diyos maniwala, naniniwala ang tao sa kanyang kakayahan? Dito sa gospel po natin, kung mapapansin po natin, ang unang nagpe-persecute kay Jesus ay walang iba kundi itong mga Pariseo at Eskriba. Itong mga magagaling at mahuhusay sa kautusan. Ang isang tao kapag magaling sa kautusan, magaling sa mga batas, hindi mo yan basta-basta mapapaniwala sa Diyos. Tama ba? Kaya bibihira ang matalino na naniniwala sa Diyos. Pero salamat sa Panginoon, matalino ka na, pero naniniwala ka pa sa Diyos. Kasi naniniwala ako sa gawain ng Panginoon, walang hindi matalino. Lahat dito matalino. Amen. Bakit? Si Jesus ang ating katalinuhan. Kaya pag kayo na kay Jesus ka, nagugulat ka, lahat nagagawa mo kasi tinuturuan ka ng Panginoon. Amen. O bakit matatalino ang mga nasa El Shaddai? Sabi ni Jesus, di ba? Mag-aral kayo sa akin.
Ako'y maamo at mababa ang loob. Tayo ay laman ng prayer meeting, nag-aaral kay Jesus. Kaya, ibig sabihin, lahat ng natututo kay Jesus ay tumatalino. O, itaas ang kamay na matatalino. Yan ang mga anak ng Diyos. Malalakas ang loob. Amen ba? O bakit? Mayroon bang anak ang Diyos na hindi matalino? Wala. Maliban lang kapag hindi ka sa Kanya naniwala. Alam niyo po, ang hadlang, bakit ang tao ay hindi naniniwala sa Diyos o kay Jesus kasi matalino na masyado eh. Ang talino nila ay sa mundo. Hindi kay Lord kasi pag matalino ka na galing kay Lord, lalo kang magpapakumbaba. Lalo kang magpapakababa. Pero pag ang wisdom po natin ay galing lang sa mundo, nako, feeling ng tao, siya na ang magaling sa lahat ng bagay. O kaya yung mga escriba at mga Pariseo, feeling nila, mas magaling sila kay Jesus. Amen ba? Anong ginawa ng mga escriba at Pariseo? Sinukat pa nga ang Panginoon eh. Kasi ayaw nilang maniwala eh. Hinanapan ng Panginoon ng background. Gising ba kayo? Amen. Takang-taka naman sila kasi sabi ng Bible, sabi natin dito ay hindi ba siya ang anak ng isang karpentero? Hindi ba si Maria ang kanyang ina at si Santiago, si Simon, Judas ang kanyang mga kapatid at taga rito ang kanyang mga kapatid na babae, di ba? O di ba saan kaya niya natutuhan ang lahat ng iyan? Hangang-hanga sila doon sa ginagawa ni Jesus. Saan niya natutuhan ang lahat ng iyan? Kasi magaling eh. Tapos sabi niya, di ba anak ng karpentero yan? Di ba ang mga kapatid niya si ganito, si ganyan? Hindi lang nailagay dito na, saan siya nag-aral? Baka mamay marinig tayo ng isang magaling sa Bible. Wala sa Bible yan. Andyan ba kayo? Kasi sabi dito, saan niya natutuhan ang lahat ng iyan? Ibig sabihin, natutuhan niya ang lahat ng kanyang ginagawa. Ibig sabihin, mayroon siyang pinanggalingan. Amen po. Hindi ko lang masabi na nag-aaral siya. Kasi paano niya matututuhan kung hindi siya nag-aral? At that time, si Jesus, ipinanganak tao. Kaya nga, nung siya 12 years old, bago na natagpo siya sa templo, di ba? Ang kausap niya, matatalino, nakikipag-usap siya, pero ang galing. Talaga namang humahanga sa kanya ang kanyang mga nakakausap. Siyempre, kapag nag-aaral ang tao, hindi lang basta subsub sa pag-aaral. Hindi naman pwedeng hindi ka tutulong sa bahay. Ang problema, ang nakita nito mga escriba at Pariseo, ang pagiging karpentero ni Jesus. Kaya nung sila ay magtaka, dahil hindi nga sila naniniwala kay Jesus, binalikan ng mga escriba at mga Pariseo at ng mga kababayan niya yung background ni Jesus. Sabi dito, kilala nila ang background ni Jesus. Alam nila kung ano ang pinanggalingan ni Jesus. Kaya sabi natin kanina, yung binasa natin, hindi ba siya ang anak ng isang karpentero? So doon siya nakafocus. Anak ng karpentero yan eh. Sabi nga ni Father kanina, paano magiging ganyan yan? Tricycle driver lang yan. O, kasi ang tao nakatingin doon sa background kung anong pinanggalingan. Amen ba? Pero pag magaling, mahusay, may doctorate, may masteral. Wow, yan ang pakinggan ko. May masteral yan, may doctorate yan. Dumating si Jesus, walang doctorate. Dumating si Propeta Jeremias, wala ring doctorate kasi propeta. Hindi siya pinaniwalaan. Bakit ang tao nakatingin kung anong pinanggalingan ng tao? Pero ang himala ng Diyos, wala yan sa pinanggalingan ng tao. Wala yan kung sinong tumatayo sa iyo. Bakit? Kasi ang himala ng Panginoon kung paano ka mananalig kay Yahweh El Shaddai. Yun ang himala ng Panginoon. Kaya sabi dito, di ba si Maria ang kanyang ina? At si Santiago, Jose, Simon, Judas ang kanyang mga kapatid? Huwag niyo na akong tanungin kung may kapatid si Jesus. Sabi lang ito ng Biblia.
Kasi marami silang paliwanag dyan. Wala pa ako nung isulat ito. Kaya wag yung tatanungin, Brother Rod, may kapatid ba si Jesus? Ay, pumunta ka sa libingan ni Jesus? Pero sa akin, wag yung tatanong. Kay Father nyo itanong. Kasi, mayroong mga paliwanag dito na ito raw ay mga kamag-anak ni Jesus. Kasi pwede man ilagay dyan na relatives. Pero wag nating guluhin ang isip natin dyan. Kasi yan ang nakalagay sa Biblia. At taga rito ang kanyang mga kapatid na babae. Di ba? Sabi dito. Saan niya natutuhan ang lahat ng iyan? So, minsan, ang Bible, kung ating babasahin, may mga katanungan. Katulad dito, maaaring mga katanungan sa atin to. Mayroon pala siyang kapatid na babae. Mayroon pala siyang mga kapatid. Huwag mo nang guluhin yun, hindi ka matutulungan doon. Hindi maghihimala ang Diyos sa iyo doon kung doon ka nakafocus. Kasi si Jesus gumagawa ng himala. Doon ka mag-focus sa paggawa ng himala ni Jesus. Kapag naniwala ka sa Kanya, nanalig ka sa Kanya, makikita mo kung paano ka paghihimalaan ng ating Yahweh El Shaddai. Amen ba? Kaya ang basihan dito ay paano ba gumagalaw ang Diyos sa buhay natin. Katulad ng sinasabi ko sa inyo, na ako'y nasa immigration, hindi ko alam ang gagawin ko. Tapos, naiwan ako ng eroplano. Pero that time, nangyari yung aking pinaniwalaan. Sapat yun para maniwala ka sa Kanya. Hindi ka na dapat maghanap, ay hindi, bakit ganito, bakit ganon? Kasi kapag ganon ang ating iniisip, tatanda tayo, walang himala. Amen ba? Ang tanong, gusto niyo yung paghimalaan ng Panginoon? Amen. O, sabi mo sa katabi mo, basta manalig ka. O, sabi ng ibang mga mangangaral, ganito, yan ang mahirap niya sa ibang pastor eh. Ituturo sa mga members, basta manalig ka. Eh syempre, ano tuturo namin sa mga members? Saan namin sila paniniwalain? Siyempre, sa Diyos. Amen ba? Mayroon pa bang ibang dapat paniwalaan? Wala na, kundi ang Diyos lang talaga. O mayroon pa bang binabanggit ang Bible tungkol another Jesus? Wala na eh. Sa Bible, si Jesus ang nagpagaling, nagpalakad sa pilay, nagpadilat sa bulag, bumuhay sa patay. O, sino ba dapat ating paniwalaan at sampalatayanan kundi si Jesus? Amen ba? Wala nang iba. Eh, siguro ngayon mayroon, pero wala sa Bible. Nagkiklaim lang, ako may-ari ng iyong kaluluwa. Ayun, mayroon mga ganun nagkiklaim ngayon. Pero kung ano nakalagay sa Bible, yun ang paniwalaan ninyo. Amen ba? So si Jesus ang nagpadilat ng bulag, nagpalakad ng pilay, bumuhay ng patay, sa Kanya ka sumampalataya. Amen. Sa Kanya ka manalig. At kapag nanalig ka sa Kanya, tiyak may himala na mangyayari sa iyo. Okay. Eh ano naman ang halimbawa na kapag nanalig ka sa Panginoong Yesus ay mayroon kang himala? Ito, di ba, madalas kong gamitin ang example tungkol sa babaeng dinurugo for almost 12 years. Madalas kong gamitin yan kasi yung kasaysayan ng babaeng ito ay hindi po biro. Isipin nyo na ubos ang kanyang kayamanan sa pagpapagamot, hindi sa umigi kahit kaunti. Kasi ang tao hanggat may inaasahan, hindi yan magtitiwala sa Diyos. Lalo pag may pera, nako, malabo. Maniniwala lang yan, gamay lang, sabi sa Bisaya. Gamay. Pero yung full trust talaga kay God, wala. Bakit? May pera eh. Makakapagbagamot siya eh. Amen ba? Kaya lahat ng mga dalubhasang doktor hahanapin para magpagamot. Pero ang sabi ng Biblia, naubos ang kayamanan ng babaeng ito, hindi siya umigi kahit kaunti. Bakit? Wala naman sa pera ang himala, wala sa kayamanan ang himala. Nung marinig ngayon ng babaeng ito ang tungkol kay Jesus, doon siya nagkaroon ng pananampalataya. Nanalig siya kay Jesus. At nung siya'y magkaroon ng pananampalataya, anong nasabi ng babae? Mahawakan ko lang ang laylayan ng kanyang damit ay gagaling ako. So anong ginawa ng babaeng ito? Nakipagsiksikan.
Hindi niya ininda ang dami ng tao. Ang isang mayaman, hindi niya kaya makipagsiksikan sa maraming tao. Bakit? Nandun niya sa aircon. Ayaw mainitan. Pero ang babaeng ito, palibasa, wala na siyang pera, wala nang kayamanan, no choice na siya, at nagkaroon siya ng pananampalataya na gusto niyang gumaling. Nakipagsiksikan siya. At nung nakipagsiksikan ng babaeng ito, nahawakan nga niya ang laylayan ng damit ng Panginoon, at nung mahawakan niya ito, alam niyo po, naramdaman ng babaeng ito na siya'y magaling na. Amen ba? Amen. Bakit? Ang hadlang sa himala ng Diyos ay ang kawalan ng pananampalataya. Pero pag mananalig tayo, sasampalataya tayo kay Jesus, ang hindi magagawa ng kayamanan at ng pera ay magagawa ng Diyos para sa atin. Yun ang kahalagahan ng pananampalataya eh. Kaya nga sabi natin dito, sa binasa natin kanina, kung babalikan po natin, di ba? At dahil ayaw nilang maniwala kay Jesus, hindi siya gumawa roon ng maraming himala. May himala siyang ginagawa pero hindi marami. Pero nakakatuwa yung marami siyang ginagawang himala. May himala ka, may himala ka, may himala ka. Lahat may himalang nararanasan. Ang sarap ng pakiramdam. Amen ba? Gumaling ka, gumaling ka, gumaling ka, gumaling ka. Pinagpala ka, pinagpala ka, pinagpala ka. Lahat pinagpala. Ang sarap ng pakiramdam. Bakit nangyayari yun? Kasi may pananampalataya ka, may pananampalataya sa. Lahat ay nananampalataya kay Jesus. Kaya nakakaranas ang himala galing kay Jesus. Amen. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, sa gawain ng Diyos, bawal ang walang pananampalataya sa Diyos. Amen ba? Kasi pag wala kang pananampalataya sa Diyos, hindi ka naniniwala sa Kanya, or mayroon ka namang paniniwala, 1% lang, lubat yun. Kailangan mo mag-charge. Amen ba? Dapat, kung wala ka man 100% na pananampalataya, umabot malang na 90% ang iyong pananampalataya. Amen ba? Kasi pag 90% ang iyong pananampalataya, kaunti lang ang doubt mo. Mas lamang ang iyong paniniwala. Tama ba? At kapag nangyari yon, hindi ka lalabas ng gawain na walang ginawa ang Diyos sa iyo. Bakit? Kasi mataas ang paniniwala mo kay Lord eh. Mataas ang paniniwala at pananampalataya mo kay Jesus. Ang kawalan mo lang ng pananampalataya, napakaliit lang. Ibig sabihin, natatabunan nyo ng iyong paniniwala. Amen po? Yung mga galing sa probinsya, takaranas sa probinsya, lalo doon sa mga liblib na lugar. Kasi ako galing din ako sa isang, hindi naman siya critical area or remote area. Kaya lang, pagka pumunta ng baryo, pag umuwi ako sa gabi, ang dadaanan mo, mga puno ng kahoy ng malalaki. Tapos abaka, tapos mga nyugan. At ang dadaanan mo, kakapiranggot lang. At usong-uso pa sa amin na may aswang. Yan, usong-uso sa amin yan. Yung sasabi, naku, may aswang. Minsan umuwi ako sa amin, mag-isa lang ako. Pero, minsan iniisip ko, paano kaya pag ako ay kinuha ng aswang, hindi na ako makakauwi? Ano pa rin yung aking iniisip na baka kukunin ng aswang, wala akong kalaban-laban. Pero, mas lamang ang aking paniniwala, makakauwi ako. Yun ang sinasabi natin sa faith eh. Hindi naman kasi natin pwedeng sabihin talaga na 100%, 100% ang pananampalataya mo. Malabo naman mangyari yun. Kasi baka may pastor na kikinig sa akin, baka sabi niya, ano Brother Rod, mangyayari yun 100%. Posible naman yung pastor. Kasi tao tayo. Amen ba? Hindi ka pwede magkaroon ng 100% na talaga na pananampalataya. Katulad ng kinikwento ko, uuwi ako, may iniisip ako, baka kukunin ng aswang, hindi ako makakauwi. So, di ba, mayroon ka ng doubt doon. Pero mas lamang ang aking paniniwala, makakauwi ako. Kaya,
Maglalakad ako sa gitna ng dilim. Sa gitna ng dilim. Maglalakad ako niyan. Na kahit na medyo nangangatog yung tuhod ko, iniisip ko, makakauwi ako. Kaya, pag ako'y malapit na sa bahay namin, bumibilis ang lakad ko kasi ang pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Nakaka-relate naman siguro kayo sa kinikwento ko. Ay, totoo naman yun eh. Nakala mo may sumusunod sa iyo eh. Tapos pag may gumalaw lang na akala mo may tao. Kasi sa imagination nga kasi natin. Pero dahil nga naniniwala ako, nakakauwi ako sa bahay. Inihahambing ko lang yung sa pananampalataya. Na kahit mayroon kang kaunting pag-aalinlangan, pero dahil nangingibabaw ang paniniwala mo, hindi ka pwedeng biguin ng Diyos. Amen. Amen po. Gising ba kayo? Amen. Ang bilis talaga ng oras, ano? O kaya dito, napakahalaga na tayo ay manalig, maniwala. Kasi sabi dito, miracles only happen to people who have faith. Ang hibala ay mangyayari lamang sa taong may pananalig. Kaya hindi tayo pwedeng magkaroon ng doubt. Kasi, sabi natin kanina na minsan yung doubt ay hindi pwedeng mawala na talaga 100%. Kasi sabi nga natin dito, di ba? Lack of believing to Jesus is the hinder of God's miracles. So anong ibig sabihin? Yung kawalan ng tiwala. Ibig sabihin, hindi dapat nawawala ang tiwala mo sa Diyos. Hindi dapat nawawala yan. Ibig sabihin, kung mayroon ka mang mga bagay na nararanasan, nararamdaman, o kaya minsan nagkakaroon ka ng doubt, so dapat hindi mawawala ang tiwala mo sa Diyos. Nakukuha niyo po ang ibig kong sabihin? Kasi hindi nawawala yun. Halimbawa, na-terminate ka. So ano mararamdaman mo ngayon? I-apply natin sa practical o sa realidad ng buhay. Ano mararamdaman mo ngayon? Lord, makakaroon pa ba ako ng amo? Sana, Lord, magkaroon ako ng amo. O di ba naiisip natin minsan yun, di ba? Pero sabi dito, hindi ka dapat mawalan ng paniniwala. Na kahit naiisip mo yon, maniwala ka kay Jesus, maniwala ka sa Diyos na mayroong darating na biyaya sa iyo. Amen po ba? Kasi hindi pwedeng mawawala sa ating isip minsan na, Lord, magkakaamo pa kaya ako? Pero mas mangibabaw dapat ang iyong paniniwala. Lord, naniniwala ako sa hindi mo ko pababayaan. Naniniwala ako sa iyo, Panginoon. Bibigyan mo ako ng panibagong trabaho. Amen. Amen po ba? Kasi doon magaganap ang himala. Doon mangyayari kung paano ka aabutin ng kamay ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? As a human being, normal, makakaramdam tayo ng mga bagay na hindi tama, na hindi maganda. Pero, huwag kang mawawalan ng tiwala sa Diyos. Amen po ba? Kaya, anuman ang iyong nararanasan ngayon, manatili kang naniniwala kay God. Kasi itong mga tao, kaya hindi nakaranas ang himala, kasi hindi sa naniwala. Kapag naniwala ka, mga bagay na imposible para sa iyo, ay papalitan ng Diyos yan ng mga bagay na posible. Amen po? Amen. Kaya kahit mahirap para sa ating paningin, sa Diyos, walang mahirap. Amen. Kaya ako'y nananalig at naniniwala na ngayong araw na ito, kayong lahat ay pinagpala ng Diyos. Amen. Kinausap ng Diyos. Amen. Tayo po tayo at tayo po ay dudulog sa Panginoon. Thank you, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Close your eyes. Habang yakap-yakap niyo po ang mga bagay na yan,
Pigit niyo yung mga mata. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we lift your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. 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 Maraming salamat, Lord, sa iyo sa araw na ito. Amang banal, lagi mong pagpalain ang aking makapatid na walang sawa na pumupunta sa lugar na ito upang ikaw ay sambahin at pasalamatan. Hinihiling ko lagi sa iyo, Ama, lagi mo silang pagtagumpayin. Sa araw na ito, mayroon silang mga kahilingan. Ama, huwag niyo silang bibiguin. Ibigay niyo po sa kanila, Panginoon, ang katugunan sa kanilang mga kahilingan. At hinihiling ko rin sa iyo, Ama, na ingatan mo ang aking makapatid na ito. Sa kanilang pagkatrabaho sa bansang ito, Ama, bigyan mo lagi sila ng kalakasan at katatagan. Ilayo sila sa lahat ng sakit at karamdaman at sa lahat ng gawa ng kaaway. Dalangin ko, Ama, pagtagumpayin mo lagi ang aking makapatid na ito at patuloy nilang marating ang kanilang mga pangarap sa buhay. O Diyos, salamat po at inihiling ko rin, Ama, na ang sino mang may problema na naririto ngayon ay palayain niyo po. At naniniwala kami, Ama, na sa iyong mga salitang aming napakinggan, kanina pa ay pinalaya mo na sila. At ang sino mang nariritong may sakit at may karamdaman, hinihiling ko sa iyo, Ama, ang pagdaloy ng iyong kapangyarihan sa kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan at tunawing ganap ang anumang sakit at karamdaman sa katawang ito right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. In Jesus' name. In Jesus' name. At naniniwala kami, Ama, na ang kagalingan kanina pa ay ibinigay mo na sa aking makapatid na ito.
Banal na Diyos, salamat, pagpalain mo rin po lahat ng hawak ng kamay na ito. Basbasan at daluyan ng iyong kapangyarihan upang ang mga bagay na ito ay magamit nila sa kapanahunan, upang ang iyong pangalan ay patuloy na maparangalan. Salamat Lord, at amin ring inaangkin, kaming lahat ngayon ay answered prayer na. At naniniwala kami ay aalis sa lugar na itong tagumpay at pinagbala mo ang buhay. Salamat po Yahweh, at sa iyo ang lahat ng kapurihan at kaluwalhatian sa pangalan ni Kristo Jesus. Everybody say, Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ang Espiritu Santo, Amen and Amen. Salamat sa Diyos, salamat sa inyong lahat, and God bless us all. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks, we give thanks, we give thanks. Manatili po tayong nakatayo at ating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon muugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya ti pagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, di ka matatakot sa kasaman mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000, di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang binili mong mag-iingat sa'yo'y kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal. Kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan, susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay. Kahit sa dako ikaw maparoon tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayo at silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpente't leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin.
Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may hila-hilay sa saklolohan, aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba. Manalangin, hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Ang kini mo na answer prayer ka na. Sa tuwing ika'y dumadalo dito sa gawain, alam kong may tinataas ka, iba't ibang hiling. Sa patuloy mong panalangin, di ka niya bibiguin. Kalooban lang ng Diyos ang iyong sundin. Ang kini mo na. Ang kini mo na. Answered prayer ka na. Ang kini mo na. Di nagpalang ka na. Ang kini mo na. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Kung ikaw ay may problema sa pamilya o bulsa, isa lang ang lalapitan, El Shaddai ang ngalan niya. Huwag kang mag-alinlangan, siyang ibibigay niya. Pagpapala mo'y ibahagi sa iba. Ang kini mo na. Answered prayer ka na. Ang kini mo na. Di nagpalang ka na. Ang kini mo na. Answered prayer ka na. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Pasalamatan mo na ngayon ang Diyos Ama. Ang kinin mo na. Check you. Amen. God bless us always. See you next Friday.